medyo masalimuot po ito. Lalong-lalo na masyado pong tayong panghawak doon sa tinatawag na pakiusap system. Kasi po, nagkakaroon po ng entitlement yung ibang driver na pwede namang pakiusapan. Nakikiusap para makaiwas sa gumaan ng ipapataw na traffic violation. Ito ang inihayag ng Land Transportation Office na nagiging gawin ng ilang motorista para makaiwas na maisyuhan ng ticket ng paglabag sa batas trapiko. Ayon kay Jerome Rodriguez, Transportation Regulation Officer ng LTO, dahil may ilan na nasanay sa ganitong sistema, may puntong magalit sa traffic enforcer ang isang driver sa dahilang hindi ito napagbigyan. So when we say pakiusap, it will be on the discretion of the officer. So nangyayari po kasi may mga driver tayo na pag hindi na pakiusapan, nagkakaroon ng violent reaction, nagkakaroon ng mga violent comments, even yung iba pinopost pa sa social media, pero they are disregarding the fact na lumabag sila. Dagdag pa ng LTO, dati ay napakadalian nilang kumuha ng driver's license, kung kaya't ang ilan na hindi dumaan sa theoretical at practical examination ay limitado ang alam pagdating sa umiiral na batas trapiko. Kaya naman upang masiguro na may sapat na kaalaman at kapasidad sa pagmamaneho sa kalsada ang isang driver, kabilang sa maigpit na tututukan ng LTO ang pagkuha ng naturang theoretical at practical exams. Di naman natin may kakaila before, noong mga naunang panahon, napakadali kumuha ng lisensya. Napakaraming nakakuha ng lisensya na hindi naman talaga qualified. So yun yung isa sa mga wino-workout ni ASEC na ma-identify kung sino nga ba yung mga nakakuha ng lisensya before na kahit hindi pasok doon sa qualification ay ipapashow cause order po yan. At the same time, iimbestigahan and of course, depende po sa magiging sanction kung i-revoke kung hindi talaga siya qualified. Inihayag din ng Land Transportation Office na mahigpit nilang ipatutupad ang mga hakbang kontra fixers. Ayon sa LTO, bukod sa hindi dumaan sa pag-aaral patungkol sa batas trapiko, isa pa sa panganib ng maidudulot ng fixer sa isang aplikante ay ang ma-scam. What is a perfect example? Hinihiyan sila ng 3,500 for the exchange of seminar. Hindi na daw a-attend, hindi na daw mag-exam. And pagpasok nila sa office namin, we reiterate several times, ang dami pa pong nakapaskill na huwag makipag-connive outside. And then, doon umaamin yung mga driver, sir, nagbigay ako ng ganito kay ganyan. So, technically, wala kaming alam kung sino yung tao na yun. No? And then, nung sasabihin namin, hanapin mo kasi libre lang ito, hindi na nila mahanap. Kamakailan ay ipinagutos ng Department of Transportation na itigil muna ng mga LTO traffic enforcer ang pagkumpiska ng driver's license ng isang motorista na may traffic violation. Bukod dito, mula sa 15 calendar days ay ginawa na ring 15 working days ang pataan para sa pag-aayos ng isang traffic violation na nalabag ng isang driver. Ibig sabihin, hindi nakasali sa bibilanging araw ang Sabado, Linggo at holidays. Pabor naman dito ang mga driver na sina Cesar Royo at Wilson Lotto. Ngunit magandaan nila kung mas mahabang panahon pa ang ibigay na pataan sa kanila. Ako okay ako doon pero dapat bigyan nila ng mas mahabang palugit yung suspension sa lisensya kasi mahirap din kasi mahuli ng wala kang pangtubos eh. Kahit sabihin na lang natin 500 yung violation, paano naman yung taong kung wala pag gaano talagang kinikita? Dili yung sahod. Sabihin natin kahit 500 lang pero mahirap pa rin yun eh. Pero sana kahit naman wag na masyado mabigat yung parusa. Paano kung walang pangtubos yung mga tao, di ba? Hindi matubos kagad. Tapos kasi nabasa ko dyan sa pinost nila, i-revoke or isususpend kagad. Ngunit para naman kay Joshua Matthew Papa, pabor pa rin siya sa pagkumpiska ng lisensya ng isang driver na lumabag sa batas trapiko. Tingin ko mas okay na kunin, hindi ipatigil yung pagkumpiska ng driver's license. Bakit kamo? Kasi karamihan kasi ng driver hindi nagtatanda. Porket may ticket, hindi na binabayaran. So, tingin ko mas effective pa rin sa atin na i-confiscate natin yung license, i-confiscate ng LTO yung license natin if may violation tayo. Yun lang pa. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.